Tay! Tay! Oh, Hindi na naman kayo uminom ng gamot nyo? nagkenta yan. Mahirap talaga magpalaki ng tatay, oh. Tay! Tay! Ang hirap sa inyo eh, hindi na kayo nag-iingat ng katawan eh. Sinabi ko naman sa inyo, ako na gagawa niyang bukas. Itay, gusto ko bang humaba ang buhay niyo? O sige, inimin niyo rito. Hindi yan ang nagpapahaba ng buhay ko. Ito! Magnanakaw! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Matarantado magnanakaw yan ah! Ano naman? Matarantado yan! Sing! Sing, bakit? Ninakaw ka na po namin! Oscar! Maraming salamat, ha. Mabuti na abutan mo mga yan. Nadinig ko kasi yan si Kumu kanina eh. Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman. Buti na lang. Sing, halika nga. Tulungan mo akong dali sa munisipyo ito. Pwede bang isalaysay mo sa amin ang buong pangyayari? Oo. Natutulog ho ako noon nang magising ho ako ng mga kaluskos at ungol ng kalabaw namin. Mga anong oras yan? Mga alas 10 ho siguro yun. Good evening, sir. Good evening. Sergeant Capole, anong nangyari dito? Chip, ito yung dalawang taong nagnakaw ng kalabaw kina Lusing. Lusing? Sino Lusing? Siya ho. Sa'yo ba yung kalabaw na ninakaw? Oo. Anong sumunod na nangyari? Dumungaw nga ho ako at nakita ko yung 5 lalaki na ninanakaw yung kalabaw namin. Nagsisigaw ako para humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hinanap pa nga namin pero hindi namin naabutan kaagad eh. Sergeant Capole, huwag mo masyadong pahirapan sa investigasyon si Lusing. Ay kung maaari, ikulong na kaagad ng dalawang ito. Ngayon din. Yes, sir. Salamat ho. Alangan naman. Buksan mga pinto. Sarge, tutuloy mo ba kami? Mga bata mo kami ah. Ba't mo kami pa kukulong? Palabas lang to. Ako nang bahalang mariglo kay Hepe. Sarge, hindi ko sila pwedeng palabasin. Alam mo naman na nagpapalapat ako ng papel sa itaas. Gusto kong malaman nila na lahat ng kaso rito, nasosolve. Para madali ang promotion ko. Alam ko ho yun, sir. Pero yung dalawang grupong yun ang pinakamalakas magbigay sa atin ng parte. At saka pag nilitis yun, baka kumanta. Di lalong sabit. Pagbibigyan kita. Pero sa susunod, kapag nakahuli tayo, kahit na bata mo, kahit na malaking parte natin, tutuloyan ko, ha? Hindi na mauulit, sir. Dahil lahat ng lakad ng grupo, aalalayan ko. Epe, may napansin lang ako. Maganda si Lusing, di ba? Oo nga. Halata ko ngang titig na titig ay kilusing eh. Akong bahala, sir. Balang araw, sasabihin din niyo sa akin, a job well done. Magandang tanghali sa'yo, Lusing. Magandang tanghali naman. Charles, kaya tayo? Sige, katatapos lang. May sadya kayo? Oo, kasi may handa mamayang gabi kina Epe. Kumbidado ka. Pakisabi na lang ho, hindi ako pwede eh. Kain na kain, Oscar. Huwag mong sabihin, hihiyay mo pa si Epe. Alam mo naman kung gaano ka kalakas sa kanya. Nakita mo na, pinakulong yung mga nagnakaw ng kalabaw mo. Salamat na lang, Sargento, pero hindi ako lumalakad na hindi kasama si Oscar. Alam naman ninyo, malapit na kami ikasal. Kumbidado ko kay Sads. Kasama niyo si Epe, ha?
Salamat. O, paano? Dito na lang kayo. Benta nyo na yung kalabaw para may panggastos kayo. Habang nagtatago. Ha? Thank you, Sarge. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami pababayaan eh. Sabi ko sa'yo eh. Okay itong si Sarge eh. Maniwala ka sa akin. Sige, doon ka na sa dulo. Hey! Sarge, maraming salamat ha. Saka na Sige. tayo magkita ulit ha. Hey! Okay. Inayos ko na yung dalawa, Epe. Tiyak na hindi nasisipot dito yun. Ang problema na lang si Lusing. Kakasal na yata kay Oka yun eh. Ba, kinakailangan gumawa ka ng paraan para mawala si Oscar. Veneri, pasok mo na nga ito. Ako nang bahala dito. Lusing, malapit ka ng ikasala. Ang swerte mo, mabait si Oscar at saka masipag pa. Oo At nga eh. matulungin. Minsan nga may nangutang sa akin eh. At gusto kong subain. Pinuntahan niya at siyang naningil. Di nagbayad ka agad, ni wala siyang hiningin kapalit kahit ano. Puri kayo ng puri dyan kay Oscar. Pakitang tao lang naman ang ginagawa niyan eh. Siyempre magpapakita ng kabaitan niya para mapansin ni Lusing. Talagang mabait si Oscar. Galit ka lang sa kanya dahil ligaw ka na ligaw kay Lusing, hindi ka pinapansin. Kahit nga sa bayan, sinisiraan mo si Oscar eh. Paano naiinggit? Ano sinisiraan? Pwede ba tumigil na nga kayo? Mami, mag-away pa kayo eh. Ano? Si Oscar. Oscar! Itay! Sinusumpong na naman kayo? Kasi naman hindi kayo nagiinom ng gamot eh. Nasaan ang gamot nyo? Naubos na, anak. Naubos na pala eh. Ba't di nyo sinasabi sa akin? Kaya na kayo, madala kayo sa doktor. Wag na. Wala nga naman to, anak. Mamaya lang ng konti wala na ito. Malakas pa ako. Malakas pa. O sige, mupo na lang kayo. Oo. Sandali lamang tay. Tatawag ako ng doktor. Doktor! Si Oscar ito! Dok! Uy! Si Oscar Ramos ito! May pasyente kayo rito! Dok! Uy! Uy! Emergency ito! Uy! Magbukas ka riyan! Uy! Matutuwa dito si Epe. Tiyak, may bonus na tayo. Sigurado yun, pare! Sige! Tikat dito ah! Bilisan mo! Bilisan mo! Magnanakaw na naman kayo! Bakit pati kalabaw ko pinakalaman nyo? Mukhang makikita. Sige, lumapit ka! Nakikilos! Sarge, huwag mong tutok sa akin yan. Wala akong kasalanan. Ikaw pala magnanakaw ng kalabaw, ha? Sarge, hindi ako. Si Magno. Siya abulin mo. Sento ka na magpaliwanag. Sige na! Magtapat ka na! Hihirapan ka lang eh. Epe, ang tigas nito ah. Wala akong kasalanan. Hindi ako magnanakaw ng kalabaw. Hindi ko magagawa yon. Tawagin mo yung testigo. Di ba yung nagdakaw ng kalabaw mo? Siya nga. Siya.
Ome, huwag ka naman sinungaling. Huwag mo ipahamak. Alam mo namang hindi ako marunong magnakaw ng kalabaw eh. Si Magno, di ba? Oscar, yung may-ari na ng kalabaw ang nagtuturo sa'yo na ikaw ang nagnakaw. Ayaw pang aminin. Pero Epe, talagang hindi ako ang magnanakaw. Alam naman ng mga pulis mo na si Magno may hila ng Oo. kalabaw eh. Timo, pati mga pulis ko dinadamay mo. Ha? Sige. Alam nila yan. Tigas ka, ha? Tignan natin. Neng, wala makakalam to, ha? Sarento! Sarento! Ako ang tatay ni Oscar. Bakit niyo ako iwanan dito? Bawal naman talaga pumanik dun eh. Pagbibigyan ko lang si Luseng. Pwede ho ba isama natin siya, Sargento? Sama ako. Sandali lang. Kakausapin ko muna sa Epe kung papayag. Sino yan? Sergeant Capole. Nandun sila Luseng sa labas. Oy, oy, ayusin to. Ayusin niyo mabuti yan. Hoy, alisin niyo mga timbar yan. Pati ito tago mo. Kapule, sabi mo kay Lusing, magkita kami sa kwarto ko. At doon kami mag-uusap, ha? Yes, sir. Okay ba sa'yo, Oka? Walang niya kay Hepe. Huwag mo siyang pakikialaman. Huwag mo siyang gagalawin. Bakit? May magagawa ka ba? Luseng, sabi ni Epe, magkita daw muna kayo sa kwarto niya. Baka doon niya dalhin si Oscar. Walang hiya ka! Iwan mo ako! Mga walang hiya. Anong ginagawa niyo sa aking anak? Wala naman siyang kasalanan sa inyo, ah. Anak, anong ginawa nila sa iyo? Sinaktan ka ba? Tang, hindi naman namin sinasaktan ang anak niyo, eh. Tinatanong lang namin, eh. Anong hindi sinaktan? Anong ibig sabihin niyan tubig na yan? At yung asin na yan? Anong ibig sabihin niyan? Ididemanda ko kayo. Ididemanda ko kayong lahat. Ikaw! Oscar! Wow! Bitiwan mo ako! Kapag ako'y nakawala rito, papatayin ko kayo lahat! Kung magsalita ka, Oka, parang napakadali, ano? Bago ka makalabas dito sa lugar na ito, magdaraan ka muna sa butas ng karayom! Kapag ako'y nakadaan doon, kahit saan butas ka magtago, kahit saan butas ka magsuot, hahanapin kita, susundan kita, at bubutasin ko ang katawan mo! Hindi ka na makakarating doon, dito pa lang papatayin na kita! Excuse me? Dali lang ha. Ayos na ho, Mr. Nilo. Nirecord na ba ito, nurse? Meron ho. Pakiko nga para malaman ko ang history. Yes, doctor. Good morning. Good morning. Morning. Ako si Atty. Paterno. Pwede ko bang makita ang kliyente ko? Sinong kliyente? Si Oscar Ramos. Oscar Ramos. Mahigpit na pinagbibili ni Kapitan na huwag siya patanggapin ng bisita. Pasensya ka na. Hindi ako dalaw sarhento. Abogado ko.
And please, don't question my credibility. It is my right, in accordance with law, to assist my client as his legal counsel. Sorry ho, attorney. Tayo na ho. Oscar, may dalaw ka. Ako si Atty. Paterno. Ako hawak ng kaso mo. Huwag kang kikilos. Papatay ko to. Baba mo ang baril mo. Baba! Oscar! Labas na! Bakit? Sino ko ba? Saka ka na magtanong. Itatakas kita. Bilisan mo! Kumilos ka na, Oscar! Bilisan mo! Oscar! Ano ka ba? Bilisan mo! Hindi mo yan! Baba ang baril! Baba! Papatayin ko itong sarhento nyo! Baba! Baba mga baril! Sabihin mo sa mga bata mo, ibaba nila ang kanilang mga baril. Narinig niyo ba? Ibaba niyo mga baril niyo, baka tuluyan ako nito. Ibaba niyo na. Makapatay na ako nito. Pasok kayo ng maayos. Para hindi ko kayo patayin. Pumasok na Sige. kayo. Pasok! Tago mo ang baril mo. Sir, si Oscar Ramos. Sumuko ka na! Ano naman sabi? Sumuko ka na! Ang bakalik na si Oscar. Lagi niya kami tinutulungan. Ay, kukulong ko rin eh. Pag hindi kayo tumigil. Sige! Subukan ninyo magpaputok ngayon! Putok kayo! Kayo! Tama ng baril! Kayo dyan!
Sandali lang, ha? Oscar, Ese, ba't narito ka? Ano ba palabas ito? Si Ka Eseng, ang pinuno ng pangkat namin na nakadistino dito. maupo ka. Inatasan ko sila para tulungan kang tumakas. Dahil alam kong hindi ka bubuhayin ng hepe at nung sarento. Maraming salamat, Eseng. Kaya lang, namatayan kayo ng kasamanan dahil sa pagliligtas sa akin. Oo nga. Nakapanghihinayang. Pero hindi dapat alalahanin. Kasama sa misyon namin yon. Misyon? Teka, Eseng. Lilawin mo nga ako. Kayo ba yung mga taong labas o ano? Hindi pa panahon para malaman mo. Kaya nga pala, pabalik muna ako sa atin. Hindi maaari magtagal na wala ako ron eh. Baka ako pagduda ng mga otoridad. Kasi kailangan maging normal ang pag-alis at pagdating ko ron para hindi sila makalata. Teka, Eseng. Si Itay. Nasa bahay ang itay mo. Binabantayan ni Lusing. Gusto ko sana silang makita. Magpalipas ka muna. Bukas ka na ng hating gabi, pumunta sa bayan. Alam ko naka-alarma ka sa otoridad ngayon. Para maayos ko muna ang daratan mo. Kiramay kami. Salamat. Salamat, Cheng. Salamat. Lusing, Oscar? bakit hindi mo sinabi sa akin na patay na si Itay? Baka magmadali kang umuwi eh. Nanganganib ang buhay mo dito, Oscar. Saka, hindi ka pwede magtagal dito. May natanggap akong impormasyon na minamanmanan ng mga pulis ang lugar na to. Itay, pinangangako ko sa inyo. Ako'y maghihiganti. Hindi sa minamadali kita, Oscar. Pero baka ano pa mangyari sa'yo kung magtatagal ka dito. Ako nang bahala. Ako na mag-aasikaso rito. Masasabihan na lang kita kung kailan ang libing.
Oscar? Oscar? Baka ba hinanap mo? Oscar, pakawalan mo na ako rito. Wala naman ako kasalanan sa'yo. Si Hepe may kagagawa nito eh. Oscar! Oscar, kung gusto mo, magkakampi na tayo eh. Atty, awatan niyo po si Oscar. Aray ko na. Atty, tulungan, awatan niyo po si Oscar. Maiiwan ko na muna kayo rito at marami pa akong asikasuhin. Alam na ni Kaesing ang lugar na yan, siya na ang bahala sa inyo. Salamat. O, magkita na lang tayo. Ano kaya klaseng lugar ito? Mukha yatang padilim ang kinabukasan natin, Oscar. Dati masaya tayo. Tahimik. Walang problema. Ngayon biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sumikip ng buhay natin. Ni hindi na tayo makalantad na magkasama. Para ka ng daga na hinahabol. Na kailangan magtago sa lungga na ito. Bakit naging ganito ang swerte natin, Oscar? Walang kasagutan sa tanong mo niyan, Lusing. Kung alam lang natin ang mangyayari, sana nagawa na natin ang lahat ng paraan para makaiwas tayo sa ganitong buhay. Talagang walang katiyakan ang buhay. Sa ngayon, isang bagay lamang ang tiyak. Magkakahiwalay tayo. May isang bagay pa na tiyak, Oscar. Kahit na magkahiwalay tayo, mahal kita. Lusing. Kung anong ginawa mo sa kalabaw ko, tsaka kung gagawin sa'yo. Sigurado si Oscar may gagawa ng pagkamatay ni Magno. Kinakabahan nga ako eh. Baka tayong susunod. Ba't ka magpapauna? Magplano tayo. Unahan natin siya. Siya ang patayin natin. Jack, pupuntahan tayo nun sa taguan natin ng kalabaw. Aba, Oscar. Ano ba? Magandang gabi sa'yo, Kiko. Naligo ka yata. Bakit alam mo nandito ako? Dito pala ninyo itinatago mga bakang ninanakaw ninyo, ano? Hindi namin nakaw yan. Naantay ko nga may mayari eh. Para bilhin ko lahat yan. Nandito ka. Hindi ako mainip. Halika, mag-inuman muna tayo. Kiko, wag mo akong lokohin. Hindi kita linuloko, Oscar. May kailangan ka ba sa akin? Meron.
Nadali mo. Ang galing mo. Iri! Sabihin natin kay Hepe, sigurado may premyo tayo. Hindi yan ang nagpapahaba ng buhay ko. Ito! Ni-report sa amin na nabaril si Oscar sa may koral ng Kalabaw. Pero nang puntahan namin doon, wala na. Baka naman alam mo kung nasaan. Ituro mo lang siya sa amin. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya sasaktan. Kung alam ko kung saan siya nagtatago, Hepe, hindi mo na ako makikita rito. Siguradong nagtatago na ako kasama niya ngayon. Nabalitaan ko nangyari sa'yo eh. Mabuti na lang nakaligtas ka. Dinalhan kita na makakain eh. Tsaka mga damit mo. Ano to? Quintas. Alam ko. Pero ibang klaseng kwintas to eh. Para ano ba to? Galing yan kay Itay. Nang dahil dyan, kaya hindi ako napatay. Nagsilbi protection ko yan. Laban sa tama ng bala. Huwag mong sabihin agimat to. Wala na to sa panahon ngayon. Nansuot ni Itay yan. Lahat ng klaseng sakit na dumapo sa kanya ay madaling gumagaling. Hindi siya umiinom at naniniwala. Sa bisa ng gamot na binibili sa butika. Ngunit nang nilipas sa akin yan, saka lamang siya namatay. Ngayon lang ako na may babaril nang dahil sa suot ko yan. Nakaligtas ako. Para mandiging malayo sa akin ang kamatayan. Hindi ko inaalis sa'yo ang paniniwala mong yan. Pero para sa akin, ang alam kong nagligtas sa'yo, ay ang pagtitiwala mo sa Diyos. At ang determinasyon mong mabuhay. Walang kinalaman to. Testing, hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Alam ko ang Diyos na nagligtas sa akin. Pero siguro, kagustuhan din niya na mapasakin ang kwintas na ito. Para ako'y mabuhay pa at makagati sa mga kapihan dinanas ko. Hindi ba? Huwag na nga natin pagtalunan yan. Baka kung saan pa tayo umabot eh. Ang mahalaga ngayon, makaalis ka rito. Alam ko mainit ka. Huwag muna ngayon, Esing. Tatapusin ko muna ang dapat kong tapusin. Good shot! 52, last ball. Kwarta na ito, Dodong. Inom ka muna at last ball ka na eh. Sige. Sweetheart, nag-stay na lang sana tayo. Next time na lang, sweetheart. Uwi kasi ang Mr. ko bukas eh. Kung gusto mo sa susunod, kahit walang uwian, pwede. Sige, Good night. good night. Bye. Good night.
Epe, maluwag ang butas ng karayom na pinaglagyan mo sa akin. Bakit mo ako dito? Marami kang atraso sa akin ngayon. Alam ko, ginamit mo si Magnong Kalabaw at ang grupo niya para gantihan ako. Kinasangkapan mo si Sergeant Kapuli. Para mapagbintangan ako magnanakaw. Para makulong. Dahil sa hindi mo makuha si Lusing. Hindi naman natuloy Oka. Patawarin mo na ako, Oka. Hindi ko na ulitin. Hindi kita maaaring mapatawad. Dahil sa ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ano? Hindi ko naman sinasadya ang pagkamatay sa tatay mo, ha? Baka namang oras niya nang talaga mamatay. Nagbibiro lang naman ako, eh. Nakikita mo ba ito? Oh. Alam mo ba kung ano ito? Oo. Dynamite! Anong gagawin mo riyaw ka? Wag ka! Sasabog yan! Tapong niya ka! Sasabog dito yan! Tapong yan! Isa sa mga dinamitang ito ay may laman. O, ano ngayon? Ano ang gagawin mo riyan? Maglalaro tayo. Ay, di kalagan muna ako para makapaglaro tayo ng mahusay. Ha? Ha? Sisindihan ko ito sa ulo mo. Ano? Maswerte ka kapag walang laman. Kung may laman at sumabog, sorry ka na lang. Tingnan mo yung ginagawa mong yan. Hindi naman Oh. patas yung ginagawa mong laro natin, eh. O, Karayon, tingnan mo mabuti ang sarili mo. O, para yan, o. makita mo kung malapit na sumabog ang ulo mo. O ka, huwag mo nang pasabugin ang ulo ko. Eh, wala naman laman ito, eh. Marami ka pa sinasabi. Ah! Dito wala kang tsansa. Diyan meron. Mamili ka. Anong gusto mo? Ano yung hindi ko gusto? Ikaw na lang bahala. Total, ikaw rin lang nasusunod, eh. Tingnan mo ito. Hindi mabiro. Karayon, Oh. kapag ito'y hinipan mo muli, tutuloy na kita. Oh? Ha? Ha? Oscar! Oscar, patay mo yan! Oscar! Tingnan mo ang sarili mo. Oh, nakikita ko yan! Patay mo yan! Sasabog ako rito! Oka! Oscar! Ha? Wala? Wala? Hindi putok, ha? Swerte ko, ha? Oka. Talagang Nakita mo na? maswerte ito. Hindi ka pa oras, ano? Pero hindi kita titigilan. Sabi mo mamimili ka, baka tapos ka yan. Daya-daya mo naman. Ha? Huwag kang magulo. Oo, kapatawarin mo na ako. Sinabi ko na. Ha? Oh, sisinin mo na naman. Waka! Waka! Patay mo yan! Waka! Patay mo yan! Ha? Patay, ha? Oh, Kar, wala nang biruan yan, ha? Siguro naman yun, patatawarin mo na ako 2 beses na yan. Talagang wala akong kasalanan. Talagang maswerte ka. Tingnan mo, fake lang pala yung ginagawa mo sa akin. Talaga ikaw, palabiro ka talaga eh. Oh, bakit sinuot mo pa? Fake nga yan. Binibiro lang naman kita eh. Pero tingnan mo mabuti yung tinatapakan mo. Ay, totoo pala ito, Oscar! Hindi ka pala nagbibiro! Papanay mo pala ako! Anong gagawin mo riyan? Oscar, huwag mo sindihan niyo pa! Mamamatay ako nito! Oscar! Ibiro lang naman ako eh! Oscar, huwag mo patay mo yung kapal! Masusunod maliligyan ako nito! Oscar! Shoot! Shoot! Shoot!
Siya si Nitang, ang kapatid ni Danilo. Matagal ka na nga binabanggit ni Kaesing eh. Kaya alam ko na ang tungkol sa'yo. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira. At magtrabaho sa tapahan ng nyog. Para kahit papano, kumikita ka. Pero hindi ako marunong ng gawain yun eh. Tuturuan kita. Tayong mga Pilipino ay ang siyang tunay na may-ari ng lupa. Sapagkat ang lupang ito ay dinilig natin ang ating pawis, dugo at luha upang ang sambayan ng Pilipino ay makinabang sa ating paghihirap. Subalit, ano nangyayari? Ang mga kapitalista na parang mga linta ang siyang sumisipsip ng bunga ng ating lupain. Ano ang ginagawa ng ating pamahalaan? Tayo ba'y kanilang tinutulungan? Hindi! Magkasabot pa sila sa pagpapahirap sa atin. Matagal na tayong pinabayaan ay inalisan pa tayo ng karapatan. Yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit kami naririto. Upang bigyan kayo ng pagkakataon na makiisa sa amin. Sama-sama tayong makikibaka, ipaglalaban ang karapatan na magkaroon tayo ng gobyerno na titingin sa atin ng pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman. Kailangan kumilos tayo kagad sapagkat wala ng panahon. Hanggang sa muling pagkikita, hihintayin kong lahat ang inyong mga pasya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mabuhay si Ka-Ernie! Mabuhay! Mabuhay! Salamat po. Maraming salamat. Ernie! Teka, Oscar. Yan nga pala yung sinasabi ko sa'yo. Oscar. Kamusta? Mabuti naman. Di bale, alam ko na ang problema mo. Kasapi kami ni Kuya Danilo at Ka-Esing sa pangkat ni Ka-Ernie. Maganda naman ang layunin nila eh. Balang araw, makakasama mo rin sila. Malalaman mo rin. Oh, madali ka palang matuto eh. Hindi magtatagal, masasanay ka na rin. May mga sundalo. Huwag mo silang pansinin. Parati naman nagpapatrolya yung mga yan dito eh. Huwag kang pahalata. Sir, hindi pa si Oscar Ramos yun? Yung pumatay sa chief of police. Wanted yun ah. Oscar Ramos! Dito tayo. Dito tayo! Ito ang ating paraiso. Dito, walang makakatuntun sa iyo. Walang manliligalig. Dito, walang problema. Oh, tayo na. Attorney Paterno, Oscar, ba't kayo narito? taga rito ako. Ngayon ay malalaman mo na kung sino talaga kami. Panahon na para makilala mo kami ng lubusan.
Major. Tahimik kaming mamamayan eh. Takot kami sa gulo. Nang makarin kami ng puto, nagtakbuhan kami. Kaya wala kaming alam sa nangyari. Siguradong si Commander Ernie ang may kagagawa nito. O baka naman ikinakailan ninyo. Hindi ho. Hindi ho namin kilalang taong yon. Pangalan lang niya ho ang naririnig namin. Nung matapos ang putukan, saan sila nagtakbuhan? Matagal ho kami nagtago. Pagkatapos ho ng putukan, nang sumilip kami, wala na ho sila. Oo yun, sir. Ipinasasabi ni Congressman, umpisa sa 15, pansamantalan niyo munang babawasan ang inyong mga sweldo. Ba, hindi pwede yan. Babawasan pa. Ang liit-liit na nga na kinikita namin eh. Babawasan nyo pa. Eh ano pa matitira sa amin? Kung ayaw niyo pumayag, hindi na kayo maring tumira sa lupang ito. Tatayo ko ito ng bago kong negosyo at lalagyan ko ng mga sarili kong tauhan. Saan naman kami kukuha na ikabubuhay namin? Ewan ko. Binibigyan ko kayo ng 1 linggo para maghanap. Pero, hindi naman ako siguro ganun kasamang tao. Ano malay nyo? Kung bago makalipas sa 1 linggo, magbago ang isip ko. Siguro sa kondisyones na ating pag-uusapan, nasa rest house lamang ako. Alam niyo, madaling kausap si Congressman. Lalo ka na, Tata Simon. Ang ganda ng anak mo. Alam mo, Ophelia, matagal ang sinabi sa akin ni Congressman na may gusto siya sa'yo. Ano ba naman yung pagbigyan mo siya na isang gabi? Huwag ka na magdalawang isip, kapatid. Alalahanin mo na lamang ang mga kapihang inabot mo sa kanila. Ang pagkamatay ng iyong ama. At huwag ka na rin umasa na mabibigyan ka nila ng hustisya. Sapagkat kung noon na wala ka pang ginagawang masama, ito ay pinagkait nila sa iyo. Ngayon pa, kailangan ka namin, kapatid. Malaki ang maitutulong mo sa aming simulain. Sapagkat ikaw ay matatag. Ikaw ay matapang. Pero kailangan mo rin kami. Sapagkat kahit gaano kakatag, kahit gaano kakatapang, kung wala kang tungtungan, mabubuwal ka rin. Buksan mo ang iyong isipan, kapatid. Narito ang paraiso ng pag-asa. Ito ang samahan na makapagbibigay sa iyo ng tagumpay, ng katarungan. Ito ang pugad ng mga taong makikiramay sa iyo. Kapag tinaas mo ito tininom, nangangulong kong tinatanggap mo na. Sinasabi ko na nga bang, darating ka. Siyempre, hindi mawawala sa tao ang mag-ambisyong yumaman. At siguro naman napag-isip-isip mo na kung ano magiging takbo ng buhay mo kung sakasakali. Ha? Hindi ko hinangad na yumaman sa ganitong paraan. At lalong hindi ko inambisyong maging kerida mo. Pagkatapos ng gabing ito, aalis din ako. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa'yo. Huwag mo nang higpitan ng mga trabahador. Huwag mo nang bawasan pa ang kinikita nila. Namin. Uso pa pala, Martin, ngayon. Yung lamba, kung gusto mo, dadagdagan ko. Hindi lang basta pangako. Sumpa.
Salamat. Oscar, salamat. Binabati kita. Maraming salamat sa inyo, Kapero. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Binabati kita ka, Oscar. Ay ba? Ikaw na minom yan. Binabati Maraming ko salamat kayo. ka. Mamyala. Binabati kita. Maraming salamat. Sana sa susunod, makakuha uli ng kagaya niyang mapakinabangan. Oh, inuman tayo. Oh, Bago ka umalis, pumirma ka muna rito. Sa katunayan ko saan loob ka pumarito. It's alright, kahit na wala ito. Okay na sa akin. Wala naman titisigo eh. Ang inaalala ko lamang baka iskandalin mo ko. Mabuti na nakakasiguro. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino ang nangyari sa ating kagabi. Nangangako ako sa'yo. Pangako? Pasensya ka na, Ophelia. Hindi ako masyadong naniniwala sa pangako. Madaling babali yan. Pero nangako ka kagabi sa akin. Naniwala naman ako sa'yo. Huwag mong sabihin, Nakuha ko ang gusto ko. Nakuha mo naman ang gusto mo, di ba? Di ba ang inihiling mo lamang mangako? Hindi lang pangako, Ophelia. Meron pa sumpa. Kung gusto mo, susumpa uli ako. Paxman, ha? Hoy! Alis nga rito! Alis! Tutasin mo na yan! Talagang hindi na magbabagong tao. Oscar. Sa'yo ko binibigay ang mission to. Ikaw ang papatay kay Congressman Jimenez. bakit ko siya papatayin? Walang dahilan para patayin ko siya. Hindi pa ang sariling kaaway lamang ang dapat patayin. Kundi lahat ng tao na gumagawa ng masama sa kapwa. Lahat ng masamang damo ay dapat bunutin sa lupa. Isa yan sa patakaran ng organisasyon na dapat sundin ng bawat kasapi. Mahusay pala kayo mga bayo, Congressman. Teka nga muna. Ngayon lang kita nakita. Sino nagpasok sa'yo rito? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nakpasok dito. Dahil sa ginawa niyong pangangabayo kay Ophelia kagabi. Anong katarantado na pinagsasabi mo? Hindi katarantaduhan ito.
Kailangan magkausap kami ni Oscar. Alam kong hindi siya makakapunta rito. Kaya dalhin mo nila ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, Lusing. Hindi na kami nagkita mula noon. Pati ba naman sa akin magkakaila ka pa? Alam ko naman ikaw lang kaibigan niya dito. Totoong sinabi ko sa'yo, Lusing. Teka, si attorney. Baka si attorney ang... Hindi totoong attorney yun. Kasamahan mo siya. Nakikiusap ako sa'yo. Sana pinagkaila mo na lamang ako kay Lusing. Yun na nga ang ginawa ko, Oscar eh. Kaya lang, alam niyang ako kasama mo. Mapilit siya eh. Gusto niya na rin magkita kayo. Alam mo, Eseng, kung sa bagay talagang sabik na rin akong makita ko siya. Lalo-lalo na, buntis siya ngayon. Kaya lang alam mo naman ang katatayuan ko. Masyadong delikado. Siguro naman kung hindi ko siya dalawin, marahil ay maintindihan niya ako, di ba? Ito na yung pinakuha mo sa coconut plantation. Bakit ito lang? Nagrereklamo na nga ang mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Teka muna ka, Ernie. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Para tulungan sila. Bakit mo sila kinukwaltahan? Dahil binibigyan ko sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ng kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal na silang wala. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak at kababaryo. Matagal na silang naghihirap. Bakit hindi natin pabayang makaahon muna? Bago mo sila kaltasan. Paano andar ang sasakyan kung walang gasolina? Paano ko papatakbo ng organisasyon kung walang pera? Attorney Pelayo, isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito raw bahit lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinamkam? Idinipenso ko nga siya sa korte Naipanalo ko naman ang kaso niyan. Pero binayaran ka naman ng kaso, hindi ba? Ngunit nalinlang mo siya. Napapirma mo siya sa isang kontrata para mapasayo ang tahanang ito. Ganyan din ang gagawin ko sa iyo, attorney. Pipirma ka sa isang deed of sale para mapabalik ang bahit lupa nito sa kanya. Pirma. Kung ayaw kong pumirma, Papatayin kita. Masunurin ka naman pala, attorney. O, sige, salamat. Siya nga pala, attorney. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Mawalang galang ho. Sino ho sa inyo si Judge Lagunsa? Ako, bakit? Meron ho sana akong gustong Huwag mo akong istorbohin, baka malasin ako. Talagang mamalasin ka? Pwede. Hindi mo dadagdagan to, i-impound namin yung truck mo. Maawa naman ho kayo, sir. May pamilya Tingnan ako natin eh. to, pare. Baka naman pwedeng Kulang na kulang binibigay mo sa amin. Ano ba palagay mo sa akin? Maliit Pare-pare lang yan. ang kita ko eh. Pasensya na kayo, sir. Wala natin pera mo, sir. Okay, sir. Sir! Ano ba kaso mga bata? Rockman, sir. Truck ban. Yes, sir. Dating gawi. Halika rito. Alam mo na may truck ban. Takbo ka pa ng takbo. Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magpupuno niya.
Magandang gabi ho, Coronel. Magandang gabi naman. Dito ho tayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Akala ko hindi na kayo darating. Ay kayo, sumunod kayo sa akin. Dito. Dito, tuloy kayo. Pitan niyo security dito sa safe house, ha? Yes, sir. Magandang gabi, Colonel. Magandang gabi. Ito na lang po mga natitirang kotse, Colonel. Kailangan i-dispose ng mga kotseng ito. Alam niyo naman, medyo nagkakainitan ng operation sa anti-carnapping unit. May mga bata naman tayo doon, Colonel. Oo nga, pero alam mo naman yung mga yun eh. May mga mahilig magpalapat na papel. Baka isabit tayo, magkahiyaan lang, mahirap na. Maganda ito, partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. Pati yung pumapapel sa anti-carnapping. Lusot tayo. Hindi tayo masisisi. Itong hitman. Maliwanag na sinasamantala nila ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin ang siyang pumatay sa mga biniktima nila. Maniniwala mga alagad ng batas. Madidiin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaaring makalantad para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mo siyang patayin. Meron tayong intelihensya. Mga taong mag-iimbestiga kung sino siya at kung ano ang kanyang modus operandi. Alam kong mayroong koneksyon ang taong yan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. O, paano pare? O sige pare, kung may bago ka sasakyan, dali mo na lang dito. Magandang umaga ho. Karen Barema, kamusta ho palo ninyo? Ayos lang. Siguro makakapar. Sandali lang. Meron lamang akong bibigay sa inyong regalo. Teka muna. Si Oscar Ramos ka, no? Mga bata! Hindi nyo ko kilala, ha? Okay na. Oo, bae. Oh, Eva, uminom ka, oh. Sige na, sayo ka, oh. Kailangan magsaya tayo. Bakit hindi ka makipagsaya sa amin? Ngayon pa na ikaw na ang kinikilalang hitman ng organisasyon natin. May problema ka, no? Maaari bang tumuloy?
Hindi na tama ang ginagawa ko. Marami na akong pinapatay. Mga taong wala namang kinalaman sa buhay ko. Pero masasamang tao naman ang pinapatay mo eh. Dapat lang sa kanila yon. At ginagawa mo yun dahil sa ideolohiya natin. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan tayong pumatay? Para mabuhay lamang ang ideolohiya natin. Kung ganun pala, hindi pa lubos ang pagkiisa mo sa amin. Maraming bagay ka pang dapat matutunan, Oscar. Siguro nga. Dahil ngayon ang alam ko lang na pumapatay ako dahil sa kagustuhan lang ng isang tao. Si Kaine. Sinusunod ko siya bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niya sa akin sa pagkakadala rito. Kahit papano, alam kong gusto niyang iligtas ang aking buhay. Pero sa ngayon, ang pakiramdam ko'y bayad na ako. Ayoko nang pumatay. Ayoko na maging hitman. Huwag mo sabihin may plano kang kalabanin siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya lang, gusto kong magkaroon ako ng aking sariling desisyon. Hindi yung para akong disusi. Na pwede niya akong paandarin pahintuin kung kailan niyo gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa'yo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo, prangka, no? Prangka rin ako, Oscar. Gusto kita. Sinusiyan ka rin ba ni Ka Ernie? Para ano? Para magpakababa sa'yo? Hindi. Gusto kita, Oscar. Hindi ko sinabing mahal kita. Pero darating din yun. At dahil prangka ako, sasabihin ko sa'yo kung kailan. Ikaw, alam ko, hindi mo pa ako mahal. Malamig ang halik mo. Pero dahil prangka ka rin, siguro, sasabihin mo sa akin kapag mahal mo na ako. This has gone too far. Dahil lamang sa ilang gawain ng masasamang elemento na pagbibintangan ng lahat ng taong gobyerno ay masasama. Isa pa ang Oscar Ramos na yan. He's a pain in the neck. We must get him by all means. Ano, Alin Sepa? Tuluyan na palang iniwan ni Oscar si Lusing. Eh, kung ako pinili yung manugang, di... Inay! Inay! Biner, tulungan mo kami. Dalian mo. Oh, dahan-dahan naman. Baka mabungi ang apo ko. Kita mo na, Lusing? Kung ako naging asawa mo, di ba kasama ka sana sa ospital? Tumigil ka nga rin, Toto. Baka si Paimiter yan eh. Tumawag ka ng tricycle, please! Ilabas yung tatlo. Ako! Hawakan sa amin! Ernie! Eric! Huwag niyo kami patayin! Tulungan niyo kami! Ernie! Hawakan naman sa amin, Eric! Ernie! Ako! Hawakan sa amin! Hawakan sa amin! Hawakan! Huwag niyo kami patayin! Eric! Hawakan kami! Ka Ernie, huwag mo silang patayin alang-alang sa akin. Mga kasamahan ko yan sa nayon. Alam ko. Pero sumabay sila sa ating alituntuin. Hindi na naisip na ang perang yun ay para sa ating bayan. Walang puwang sa ating organisasyon ang mga magnanakaw. Kami na ho sasagot sa mga pagkukulang nila, Ka Ernie. Patawarin niyo na ho sila. Mahigpit lang siguro ang kanilang pangailangan, kaya nila nagalaw ang koleksyon.
Ngayon lang naman sila nagkamali eh. Pagbigyan mo na sila ka, Ernie. Patawarin mo kami! Ulit! Hindi ko sila maaaring palayain. Baka isuplong pa tayo. Isa pa ayoko na maulit ang pangyayaring to. Wag! Wag ka, Ernie! Diyan! Matagal tayo nagsama ka, Ernie. At marami ka ng maling nagawa. Pero wala kang narinig sa akin. Wala akong pakialam. Kung hindi mo nagustuhan aking ginawa. Ginawa ko yun para sa ating samahan. Bakit? Marami rin akong naitulong sa'yo. Minsan lang ako nakiusap. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Babalik na ako sa amin ngayon. Higit nila akong kailangan doon kesa dito. Papayagan kitang umalis. Pero pag hindi ka bumalik agad, para makipag-isa sa akin, hindi kita bibigyan ng pagkakataon para mapalaking sakop mo. Katulad ng matagal mong hihangad. Hindi naman kita bibigyan ng pagkakataon na mapatay mo ko. Bakit pa parating suot mo to? Nung bumabaril ka sa pisngi, suot mo yan? Siguro agimat yan, ano? Pairam naman, oh. Bakit ba ayaw mo sumagot? Parati ka nalang ganyan, ah. Oscar? Baka, Ernie. Tuloy kayo. Oscar. Importante itong misyon na papagawa sa'yo. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ito isang karangalan para sa iyo at para sa ating samahan. Kaberong, magandang umaga sa inyo. Ba't kayo pumarito? Papatayin niyo tatay ko! Hindi lito. Napadaan lang. Meron lamang akong gusto linawin sa tatay mo tungkol kay Ernie. Sinasabi ko na nga ba't yan ang itatanong mo sa akin eh. Bueno, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Si Ka Ernie ay hindi kasama sa pangkalahatang organisasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, kulorom. Matagal na pala kayo magkakasama ni Ka Ernie. Bakit kayo sumapi pa sa kanya? Samantalang alam na pala ninyong ganyan. Huli na nang malaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumaban pa. At saka mayroon siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatay niya. Ayokong madamay ang mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami roon. Bakit hindi kayo pinatay nang malis kayo? Darating yun. Alam ko. Hindi kaya sinisiraan lamang ninyo si Ka Ernie sa kanyang ginawa? Kaberong, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasamahan? Paano'y nakasiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Ka Ernie. Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya. Mag-aangat sa kahirapan ng mga tao. Paano mong babaliin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko kaysa sa salita ni Ka Ernie? Mahirap talagang tanggapin. Ka Oscar. Pero wala nang mangyayari. Puro pag-asa lang matitira sa mga tao. Marami nang naitatagong pera si Ka Ernie. Sinusolo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasangkapan. Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papatay sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ako makasisiguro na hindi kayo nagsisinungaling? Ang kasinungalingan. Bago mo mapatunayan ang kasinungalingan, kailangang malaman mo muna ang katotohanan.
Ito ang pinagbili ni Ka Ernie na gamitin mo. inyong lingkod, si Rosana Sanchez. Silencer? Bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Ang panauhin po natin sa araw na ito ay si Father Ruiz. Ibibigay po niya ang panig ng simbahan tungkol sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan. Tulad ng sinasabi ng marami, hindi namin sinasakop ang kapangyarihan bilang opisyal ng pamahalaan. Hindi rin namin sinasakop ang karapatan ng mga mamamayan na nasa ilalim ng batas. Ang kinakatok lamang namin ay ang damdamin bilang Kristiyano. Minsan ay nalilimutan ng ating mga kababayan na tayong lahat ay magkakapatid. Kapayapaan at pagkakaisa ang kailangan nating pairalin. Hindi dapat magkaroon ng digmaan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Anumang bagay na maaaring hugasan ng tubig ay huwag nating hugasan ng dugo. Ano ba ka, Oscar? Tirahin mo na. Ano pa inintay mo? Nawa. Salamat po sa pagdalo ninyo. Walang ano ba? Sige po, Father. Ba't di pa binaril? Ako ang dapat magtanong. Kailangan ba patayin ng ganong klaseng tao? Tay! Tay! Ano gagawin mo? Papatay din tayo, Tay! Baka mapahamak ka. Pabayaan mo na lang kung bata ka pa. Hindi, Tay! Kaya ko na! May payag na ako para lumaban!
Hindi namin natupad ang misyong ipinagagawa mo. Ayaw patayin ni Ka Oscar ang taong ipinapapatay mo. Bakit? Nagkasundo tayo. Napapatay lamang ako kung kinakailangan. Nakita ko na mahal ng mga taong bayan ang taong ipinapapatay mo sa akin. Kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa. Ang mensahe niya para sa madla. Pareho lamang kayo. Kaya lamang, siya'y totoo. Ikaw, hindi. Anong pinagsasabi mo? Anong malay mo sa demokratikong himagsikan? Alam mo ba suliran ng mga taong bayan na matagal ng naapi? Ang kanilang suliran ay katarungan at yan pinaglalaban ko. Kaya huwag mo sasabihin na ako hindi totoo. Maring hindi maliwanag sa akin ang tungkol sa himagsikan. Pero ako'y nakakaunawa. O na tama't mali. Tama ba ang ginawa mong pagpatay sa mga taga-Bari Pandan? Sa oras ng himagsikan, ang buwis ng kataksilan ay kamatayan! Sa kabila ng pagtulong ko sa kanila, ibig pa nila lumaban sa akin. Sila yung mga taksil. Pati ba mga bata? Mga matatanda? Mga babaeng walang laban? Inubos mo silang lahat para makuha mo ang lupang pag-aari nila. Nagtapat sa akin si Caberong noon. At naramdaman ko na totoo ang sinasabi niya. Matagal mo nang niloloko ang mga tao rito. Ginagamit mo sila para sa iyong pansariling kapakanan. Mula ngayon, Ernie, huwag mo lang asahan na magpapailalim pa ako sa iyo. Maghihiwalay na tayo ng landas. Sapagkat ikaw, isang humad na makabayan, isang demonyo na nakakatawan santo. Walang kikilo. Sige, na magkamatayan tayo. Babayan! Sige! Tayo na! Mga kasama, gusto kong malaman ninyong lahat na ako ay humiwalay na sa grupo ni Ka Ernie. Dahil napag-alaman ko na ang kanyang samahan ay hindi tunay na makabayan kung hindi samahan ng mga tulisan at manungulimba. At gagawin ko ang lahat ng paraan para ipagtanggol ko kayo sa kanya upang kayo ay makaiwas sa pinapataw niyang buwis. Lalabanan natin sila. Bibigyan ko kayong lahat ng sandata.
Huwag ka, Ernie! Huwag mo patayin ang kapatid ko! Ernie, huwag! Huwag!
pinabla ng bala si Ka Oscar. Baka may agimat siya ka Ernie. Tumakas na tayo! Anong agimat hindi? Balik! Akin to! Huwag niyo sinurog! Akin to! Lahat ng ito! Akin! Nasa kayo! Magsibaw kayo! Magdawag! Go! Bound! Akin to! Akin! Nanasya pa. Aba, Oscar, Si Lusing. nasa itaas. Halika. Mahal. Oscar! Oscar! Kumusta kayo? Mabuti. Ikaw? Mabuti rin. Ang laki-laki na niya, oh. Oo nga eh. Gabi-gabi na, gising pa ito. Ngayon lang naman nangyari yun eh. Siguro alam niya darating ka. Nabinyan ka na ba siya? Oo, sa'yo ko nga pinangalan. Junior. Oo. Junior. Mwah! Oh, gusto mo yan? Ha? Huwag mo kakainin, marumi yan. O, gusto mo ba yan? Ha? Oo. Tingnan mo itong anak mo. Gustong-gusto ang kwintas ko. Gusto mo ba talaga yan? Ha? O, yun na. Oh, wow. O, sige, suot mo. Aalis ka na. Ang dali mo naman. Saan ka ba pupunta? Hindi ako maaaring magtagal. Kung maaari nga lamang eh, hindi ko kayo gustong iwan. Lusing, maghahanap muna ako ng bagong titirhan natin. Doon sa malayo-layong lugar na walang nakakakilala sa akin. Sawa na ako sa katatago. Gusto ko lang matahimik. Yun ang bahay, sir. Nandiyan si Oscar Ramos.
sabik na ako sa inyong mag-ina na makapiling kayo ng Sumuko ka na! Napapaligiran ka namin! Sumuko ka na!